Ayan, okay mga boss. Magandang araw ulit sa inyo. So, ito na yung power test natin nung Kaitas CA20 na enhanced version daw. Okay. Dating gawi. So, meron tayo, ito yung amplifier natin. Meron tayo ditong analog mixer. And then, gagamit tayo ng signal generator. So, downloaded app lang sa cellphone, naka-Bluetooth via dito sa channel na to. Ayan, para siya yung magbigay ng 455 Hz na tone dito sa ating setup. Okay. Yung output nitong amplifier, pupunta siya dito sa ating dummy resistor na 500 watts, 8 ohms each. Okay? So, itong isa, hindi pa siya nakakonect kasi 4 ohms muna tayo. So, ito lang muna yung gagamitin natin. And then, later on, gagamitin natin, ipaparallel ko to para sa 4 ohms load. And then, ito, voltmeter. So, nakaparallel siya sa output. And then, ito naman, clamp ammeter para makuha natin yung current. And then, ito yung gagamitin natin calculator para makalculate natin yung total RMS power niya. Okay? Meron pala ako dito isang metro pa din. Titingnan natin kung ilan yung power consumption niya. Ayan. So, oscilloscope pala. Ito, may oscilloscope tayo. Nakaparallel din siya dito. So, kunyari, for example, ganyan, sine wave. So, ipupush natin hanggang sa maging square wave siya. May magkaroon ng kanto. And then, ibababa natin yan. Okay? Para makuha natin yung exact. Okay? Ayan. So, start na tayo guys. Start na tayo. Para malaman na natin. Para magkaalaman na. Ayan. So, lahat ng settings naka-AC. Kasi AC ang output. Syempre, alam na natin yan. Alright. So, tataasan ko na. So, kung sa ngayon, meron na siyang counting wave. Okay? Ayan. Pa-focus ng titingnan natin hanggang sa mag-square wave siya. Ayan. Kung may kanto na siya. So, bababa ko para mag-smooth ulit yung sine wave niya. Alright. Ayan na. So, ang kinalabasan niya is, eto na, 63 volts, 7.6. 63 times 7.6. Ayan. So, 478.8 watts lang siya. Okay. Power consumption, 785 watts. 784, 786 watts. Okay. Okay, baba muna natin kasi umilit na masyado. So, taasan ko lang itong naka-max volume na dapat. Ayun. Patay natin yung electric fan. Ayan. Okay. Ay, ba't namatay ito? Low-bat na ba siya? Okay. Oh my God. Oh my goodness. Low-bat siya, guys. Pa-post mo na, ma'am. Okay. So, for now, ipaparallel ko na tong isa pang 8 ohms. Okay. Parallel connection natin. So, naka 8 ohms na siya. Okay. Dapat madoble yung kanyang voltage. So, dati 63 or madouble pala yung kanyang current. Let's see kung ano mangyayari. Okay. 63 and 7.8 yung niya sa ohms ay sa 8 ohms. So ito na yung kanyang 4 ohms load. Ayan. So 57.4 times 14.1. Ayan, 809 watts. Okay. So, ayan. Ayan yung kinalabasan ng ating test, guys. So, pwede naman pala. So, almost
double yung kanyang wattage nung nag 4 ohms load tayo. So, nag 800 watts siya. So, kung magpaparallel pala, ibig sabihin, kung magpaparallel tayo, each speaker will receive around 400 watts. Around 400 watts RMS. So, okay naman. So, ibig sabihin, siguro tumaas nga yung ampere ng yung tumaas yung ampere ng transformer nitong amplifier na to. So, pero, as per doon nga sa previous video natin tungkol dito sa Kaitas na sinasabi nilang enhanced, 110 volts daw yung transformer, pero upon testing natin, it turns out na nasa 80 plus lang. Sorry, kalimutan ko. Panoorin nyo na lang yung previous video, guys. Okay, so kanina pala, yung chinek natin na power consumption is sa isang channel lang pala yun. So, ngayon, nagkabit ulit ako ng isa pang speaker para makuha natin ang sabay na meron siyang 8 ohms load per channel. Okay, so ito na siya. Yung unang connection natin kanina nasa output A. Ito, dito sa dummy load na to. So dito lang naka-connect yung oscilloscope natin sa isang channel na to. So parehas lang naman yan. And then yung isang channel nandito. So yan lang ang naka-connect. Okay? So kukunin din natin yung kanina na signal na maganda na hindi nagki-clip, and then titingnan natin yung power consumption nito. Okay. Anyway, pag tumutunog naman to, guys, hindi naman yan consistent na ganyan kataas yung kanyang power, kasi habang mababa yung walang ganun kalakas na peak ng mga sounds, hindi naman siya steady na power consumption. So, kukunin lang natin yung pinaka-maximum na RMS, yung pinaka-peak or RMS power, pinaka-mataas na RMS niya, and then titingnan natin kung hanggang saan yung wattage niya, yung power consumption. Okay, so kagaya ng dati, ayan, okay, hanggang sa mag-square. Okay, balik ko na. Okay, hanggang dyan siya. So, yung kanyang power output, ito na. Ayan. Itong kulay dilaw, guys, yan yung wattage niya. Ito yung input voltage niya na 231 volts. Ito yung current na dumadaan sa kanya. Input to input power siya. So, ayan. Meron siyang 1,419 watts. Okay. Yan yung kanyang power consumption every time na nare-reach niya yung maximum RMS power. Pero kung kunyari, guys, mahina lang naman ang music, ganyan lang siya, ganyan lang yung sa output, so hanggang 237 watts lang din naman yan. Okay, ayan. So for now, yan, hanggang dito na lang muna tayo. So, sa mga bagong mapanood, yung mapadaan dito sa ating YouTube channel, so please consider, guys, subscribe and pa-like na rin para medyo malayo-layo ang maabot. Ayan. Okay, so paalam pansamantala. See you on my next video, guys. Salamat.